Our beloved Boss Mike Cervera. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo naroon kayo. Siyempre magandang buhay na rin para sa ating lahat. Alam nyo, ito. Kagagaling ko lang ng trangkaso. Hindi ako lumalabas ng bahay ilang araw na. Yung mula nung huli kong live, yun na yun medyo masama na yung pakiramdam ko. At saka nung nakaraang araw, yun na. Buti ngayon nakakapagsalita na ako. Buti ngayon nakakapagsalita na ako, pero nung isang araw, grabe, hindi ako makapagsalita. Ay nako. Ito na nga ngayon yung topic natin. Oo. Ang dami ngayon nagkakasakit. Na hindi natin mapaliwanag bakit ganun. Yung bang nung araw kasi trangkaso lang yan. Diba? Trangkaso lang yung mga tawag natin dyan. Painumin ka ng Royal at Skyflex, magaling ka na Diba? Yung, kung natatandaan nyo yung, yung Royal nilalagay dun sa bubong, pinapahamugan. Tapos, pagdating na ng umaga, pinaiinom sa inyo. Di ko alam kung ano connect nun pero nakakatuwa kasi di ba? Gumagaling naman Pero ngayon hirap-hirap naman ang gawin yun. Di ba? Yung bibili ka pa Royal, papahamugan mo dun sa bubong, lalagay mo para mahamugan. Tapos inumin mo. Sasabayan mo ng Skyflex, magaling ka na. Pero ngayon mga boss, iba na yung mga sakit na lumalabas. Talagang nagiging mapanganib at nakakatakot na. Gawa nga lang naranasan na natin itong COVID-19, di ba? Ako biktima rin dyan at marami pang iba. Sino ba hindi nakaranas ng COVID-19, di ba? Halos lahat naman. Ngayon, meron na namang outbreak sa China. Di ba? Ito na naman at dagsaan na naman yung mga mga nagiging biktima, yung mga bata. Kawawa naman, yung mga bata. Sa atin kasi kahit sino dyan pwede tamaan pero sa China, mga bata daw yung mga tinatamaan. Ito't panoorin muna natin. Punuan po ang ilang ospital sa China dahil sa dami na nagkakaroon ng respiratory illness, lalo sa mga bata. May dapat bang ikabahala ang Pilipinas? Ang tugon ng mga eksperto at tips para iwas sakit sa pagtutok ni Tina Pangiliban Perez. Dinagdagan na ng mga ospital sa North China ang bilang ng kanilang mga doktor para masabayan ang pagdami ng mga tinatamaan ng respiratory illnesses at clusters ng pneumonia. Karamihan sa mga pasyente, mga bata. Sabi ng Chinese health authorities na ibigay na nila sa World Health Organization ang mga hiningi nitong detalyadong report kaugnay ng mga sakit. Pero sa ngayon, wala pa naman silang na-detect na kakaiba o bagong pathogens. Ang pagdami raw ng mga may sakit ay dahil sa pagluwag sa COVID-19 restrictions at pag-ikot ng iba't ibang organismong nagdudulot ng sakit. Ang Department of Health ng Pilipinas humingi na rin ng dagdag na impormasyon sa China habang minomonitor ang sitwasyon doon. May abiso rin ng DOH sa mga Pinoy na gustong bumiyahe sa mga malalamig na bansa ngayon. I just hope it's just a regular flu or not a new emerging infectious disease. For Filipinos traveling siguro in those countries, the regular minimum public health standards, mag-mask, kung ubo-ubo yung sa tabi mo, lumayo ka na. Sa loob naman ng bansa, mas marami na... Hindi siguro. Oo. Mas nagkasakit ako nung nandito ako. Nung nandun ako kay lamig-lamig, hindi naman. Hindi nga ako sinipon. Pambihira na yan. Raw ang naitalang malatrangkasong sakit o influenza-like illnesses mula Enero hanggang Oktubre kumpara sa parehong panahon noong 2022. Sina Mang Mando at Agot, kagagaling lang sa sakit pero di naman kinailangan magpa-ospital. Nauna yung mga apo ko. Yung sa buong bahay namin lahat halos din naman. Minyon nilibis ako kasi yung pakiramdam ko yung ulo ko parang pag inano mo parang may tubig na naalog. Dahil mainit yung palengke, inom mo malamig. Kadalasan sa gabi, iniubo sisipon. Pero hindi naman ako nilalagnat o tirangkaso. Gayunpaman, marami raw ang nagpapakonsulta at na-admit sa mga ospital ngayon ayon sa Private Hospitals Association of the Philippines. Pero wala naman daw dapat ikabahala. Hindi naman ganun kataas. At saka
During this time kasi because of the sudden changes in weather conditions, talagang medyo tumataas dito sa last quarter. For the past 2 or 3 weeks, medyo tumaas na ng mga 10 to 15%. Sabi naman ng isang infectious disease expert na una nang naranasan ng Pilipinas ang nangyayari sa China. Remember in September or October ba yun, yung nagtumaas yung mga respiratory illnesses in some regions, no? And the Department of Health reported it's because of influenza-like illness. So they're also experiencing the same trend because nag-relax na rin ang protocols nila. Pumapasok na yung mga bata sa mga schools. Wala ring mawawala kung susundin ang payo ng WHO sa China na magsuot muna ng face mask, ugaliing maghugas ng kamay, magpabakuna at manatili sa bahay kapag may sakit. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganibes, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso kasi... Yun. Alam nyo, ganyan na ganyan din yung sinabi nila nun, no? Sabi pa nga ni Digong nun, eh. Nako, virus lang yan, kusang mawawala yan. Saglit lang yan. Ayun, naniwala naman tayo na saglit lang. Diba? Ito magal eh, halos 3 taon nating pinagdudusahan. Ay, nako. Anyway, mga boss, yung sinasabi nila na walang mawawala kung mag-iingat, 'di ba? Totoo naman 'yon. Mas maganda na ugaliin pa rin natin na maghugas ng kamay, magsuot ng face mask kung nasa labas tayo, lalong-lalo na kung kayo ay inuubo, sinisipon, may nararamdaman. At kung tingin nyo naman kakaiba na yung nararamdaman nyo, magpa-check up na kayo. At kung tingin nyo naman makakahawa kayo sa iba, mas magandang manatili na kayo sa inyong bahay. 'Di ba? Kaysa naman makahawa pa kayo sa iba. No. Ngayon, ang pinag-aalala nga natin sa China talagang dagsa, punuan hanggang sa ngayon na tuloy-tuloy. Kaya nakakapagtaka na bakit ganyan. Sa China na naman ba manggagaling ang susunod na magiging problema ng pandaigdigan sa pangkalusugan? Ay nako, pagdating sa di ba kayo nagtataka? Parang laging sa China nagmumula yung mga sakit na gumagapang humahawa sa iba't ibang panig ng mundo. Sana naman lockdown nyo na yung China. Diba? Para wala nang makalabas. Para kung meron man, pag-aralan muna maigi. Di tsakahan nyo na tsakahan nyo na buksan yung mga borders para makalabas sila o makapasok yung iba na makikipagnegosyo o ano pa mga sadya. Anyway, mga boss, wala talaga akong boses. Kaya ako napanood din to. Kaka-scroll ko. Dahil nga dyan, ako'y nabahala. Kaya bukas kailangan ko kahit na medyo okay na ako, papacheck up ako. Oo. Siyempre kailangan natin mag-mask, di ba? Kapag ako bababa nga ng bahay, naka-mask pa ako . Kukuha lang ako ng tubig. Papahatid ako ng tubig. Binuksan ko yung pinto, kailangan naka-mask ako. Hindi ako nagpapaano. Layuha, lagay mo na lang dyan sa mesa at kukunin ko, ganun. Ay naku, nakakatakot na. Napakahirap po ang may sakit, mga kababayan. Kaya kung kasi inyo, ingatan nyo yung mga sarili ninyo. Pagka may imuubo, layo-layo na ho kayo ng konti. Kumain ho kayo at kumain kayo ng mga sariwang pagkain. Uminom kayo ng mga vitamins. At kung ano pang mga pwede ninyong masiguradong safe ang inyong kalusugan. Muli, Mike Cervera po, bumabati. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.